Yung mga DDS, mga kababayan, litong-lito na po sila. Ano po, litong-lito na, hindi na alam kung ano ba talaga ang paniniwalaan. Hindi na alam kung saan pupunta. Eh, lahat pinapakinggan nila mga bossing. Siyempre kapagka ikaw ganyan, eh, yung mga hinahangaan mong politiko o yung mga ina-idol nila, eh, delicate sa International Criminal Court, mga kababayan. Talagang lahat ng balita susuyurin niyang mga yan, 'no? Lahat titignan yan para po masigurado na, ay, siguradong safe yung kanilang pangulo. Dating pangulo, mga bossing, na si dating Pangulong Duterte. Naging pangulo din po natin, mga kababayan, ano. Kaya lang hindi na po natin pangulo ngayon yan. Luma na po, mga bossing. Abe, Santa Rosa, pang 19 like Eastern Pangasinan. Luma na pong pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. Ngayon po, ang dapat na pangulo na sinasabi nila, si Pangulong Marcos, mga kababayan. Siyempre, dahil nga po hindi nila nare-respeto yon, VP Sara ang kanilang pangulo. Anyway, ang topic natin, mga kababayan, tatanggalin ko na to si Jonathan. Paulit-ulit lang yung mga sinasabi nito eh. O Jonathan, alis, tanggal ka agad. Paulit-ulit lang. May tato, puro ganun, araw-araw. Nakakabwisit lang. Nakakabwisit na wala tayong natututunan po, ano, mga kababayan. So etong mga DDS, gulong-gulo na po, mga bossing. Hindi na nila alam kung sino ba talaga ang papaniwalaan. Sabi ninyo ang pangulo. Sabi daw ng Department of Justice, no? Sabi po nung spokesperson ng Department of Justice, kakausapin namin ng pangulo, no? About dito sa mga legal na choices para po sa pagpasok ng International Criminal Court. Tapos sabi naman ng Pangulo, hindi natin papapasukin yung International Criminal Court. Pero sabihin nyo sa akin kung ano yung mga legal, no? Sabihin mo sa akin kung ano yung mga posibleng maging hakbang natin. Ganon. Simpleng-simple lang, makakapasok at mukhang, kumbaga, sabi nila, ang hina ng Pangulo natin. Kung ganun. Kasi, yung mga salita niya, binabali lang ng mga nasa ilalim niya. Hindi. Nasa proseso pa din yan. Kasi kayo, banat kayo ng banat. Di ba? Bira kayo ng bira. Nang walang katotohanan, bira ng bira, nang kulang ang ebidensya ninyo. Ito, kailangan pag-aralan muna lahat ng sulok. Pero isa lang po ang pinapaniwalaan ni Mark Ramos, mga kababayan. Pihado at talagang makakapasok po ang International Court sa ating bansa. Malapit-lapit na po yan, no? Tignan nyo yung sinasabi ni Trillanes. Ano sinasabi ni Trillanes, mga kababayan? Sinimulan niya doon sa meron ng 15 police na nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap na sa International Criminal Court. At eto po, mga bossing, sabi nila, pinagpapapansin nyo pa din pala yung sundalong kanin na yan. Dati hindi na pinapansin yan, ganito, ganyan. Eto, mas napatunayan natin, mga kababayan, nung nag-post si Senator Bato, aka Boss Puncher, no? Sabi niya, malungkot daw po siya. Bakit? Kasi daw po, yung isang kaibigan niya, mga bossing, no, na in-appoint ni Pinoy, kumbaga binakeran niya daw Binakeran tapos tatanggalin na dapat ni dating Pangulong Duterte. Nakatagal daw ng 6 years. Medyo may pagkaano pa nga, mga kababayan panunumbat no? May panunumbat pa, mga kababayan, itong si Senator Bato doon sa dati niyang kaibigan. Tapos ikaw yung nakikipag-ugnayan doon sa mga kapulisan para maging laban sa amin. Di ba? Di ba? So ngayon, mga bossing, dito pumapalag talaga yung mga sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. At talagang naniniwala po ako, no, na yung yung buwan na ibinigay niya, anong buwan yon, mga bossing? Next month na yun Next month na yun June na yun medyo stretch nyo daw ng konti. June hanggang August. Mga ganyang petsa, mga ganyang buwan, mga kababayan.
'No po, kung nakikita niyo po yung mga sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, at kung naririnig niyo po, lalong-lalo na kapagka kayo ay laging nandito sa Mark Ramos channel, eh, talaga pong mapapaniwala kayo. Ngayon mag-aabang tayo, mga kababayan. Ano, hayaan niyo muna yung mga DDS diyan na uminit ang ulo, basta naman kapagka yung mainit na ang ulo at sa tingin niyo high blood na, ay bigyan niyo agad ng malamig na tubig. Oh, para naman kumalma sila. Eh, mainitin pa naman po ang mga ulo ng mga 'yan, 'no? Kapag nag-init ang mga ulo niyan, eh, kala mo mga kayang-kayang ano, tumegi ng tao, eh. Oh, pero sa keyboard lang pala kaya 'no? Sabi ni Biktima 147, pinagtatawanan nila dati. Oh, ayaw lumabas ito. Pinagtatawanan nila dati si Trillanes noon kasi panahon ni Diggs, tinatamasa nila ang rurok ng tagumpay, ngayon sila ang umiiyak. Malamang po 'yan, sir. Ano pa? Malamang po 'yan, mga kababayan. Nag-iiyakan po. Kaya dapat mga bossing chief amo, sir, kalma lang tayo. Manood tayo, 'no? At kailangan dito hindi puwede yung mga aanga-anga kagaya nung mga ano, eh, mga DDS, eh. Dito kailangan lang natin paganahin yung analisasyon natin kung ano yung mga sinasabi ng bawat tao. Simple lang po 'yan. Ako natutuwa po ako, 'no, yung sa mga government supporter, eh, nasusundan nila yung pagkakasunod-sunod. Minsan magkokomento pa nga diyan, sasabihin, mas nauna pa silang ano, eh, sinasabi sa akin kung ano yung pakiramdam nila at umaayon ako, tama, ano? Sabi ni Abe P. Santa Rosa, pakitanong kay Trillanes, sir, kung dumating na ba yung posas na inorder niya sa Netherland? Ayan, para kay Bato, isa pa po 'yan, mga bossing, sir, 'no? Isa pa po 'yan, talagang umiinit yung dalawa, eh. Sabi ni Bato, "Ikaw na magpaposa sa akin. Ikaw ang mag-serve nung warrant of arrest. Sumama ka." Oh, 'di ba? Sumama ka, sumama ka. With matching nagiinit ang ulo. Mag-expect pa po tayo, mga kababayan, ng napakarami pong mautog. Baka maging araw-araw na po iyan, mga bossing. Papalapit na po ng papalapit ang June. Kung meron tayong May 31, 'no? Siguro magmamautog yang mga 'yan, mga bandang hanggang ano, hanggang May 26, 27, 28. Tapos mga bandang 29, 30, 31. Tapos hanggang pagpasok ng June, mga kababayan, baka medyo laylo na po 'yan, eh, 'no? Baka hindi na natin masyadong ramdam kung nasaan sila, hindi na natin masyadong ramdam kung nasa Pilipinas pa sila or kung saan mang dako ng mundo, mga kababayan. Dahil talaga po, 'no, talagang ano, naniniwala po ako na meron na talagang, warrant na ise-serve sa mga 'yan. Una nga po, first batch. Sumasakit tenga nila 'pag naririnig yung first batch. Si dating Pangulong Duterte ang nasa first batch daw po, sabi ni Trillanes, mga kababayan, ni Sentry. I-a-announce ko na din po, mga boss chief amo, sir, sa May 21, 11 days na lang. Sa May 21 po, eh, mai-interview natin o makakapanayam natin si Senator Trillanes dito sa ating channel, mga kababayan. 9:00 ng gabi po. Okay? Kung ano-ano ang ginawa nila kay Senator De Lima. Ayan. Na ginawa nila ng kasalanan. Sa ngayon, babalik sa kanila. Pero may katotohanan, may diin. Sir, no? Sir JB Tan. Oy, hello, Idol Mark Ramos, sabi ni Shiron Kansaki. Oh. Heidi De Guzman, pang ilan po ang inyong like? I-komento nyo lang po dyan, mga kababayan. Pang 60th like po, Boss Mark, watching from BGC while on overtime sa office. Ay, akala ko, biyernes ngayon, akala ko, nandiyan ka sa gimmickan, eh. Nung nandiyan tayo sa Pilipinas, mga kababayan,